Mapagpalang gabi pong muli mga kapatid, mga kasama, kaibigan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating talakayan, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dito nga po sa ating daily live devotion, buhat sa Touching Lives Christian Church dito sa Santo Tomas, Batangas. So noong mga nakalipas na ilang araw ay si Pastor Claude ang nagtalakay ng ating mga aralin at ito po'y napagkasunduan namin na hatiin ang mga araw ng pagtalakay. Siya ang gaganap sa loob ng Lunes, Martes at Miyerkules at ako naman mula Huwebes hanggang Linggo para properly divided, designated ang mga responsibility at mga gawain dito sa church. So, yun po. So, ngayon pong gabi, ating ipagpapatuloy ang talakayan na simula ni Pastor Claude kagabi, ang kabanatang 28 ng aklat ni Isaiah. So, bago po yan, tayo po ay mandaling manalangin. Humingi tayo ng gabay at patnubay, karunungan sa Panginoon. Manalangin po tayo. O Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na pagsama at paggabay mo sa amin, sa pagkakaloob mo ng napakadakilang oras at panahon upang kami makapagtalakay, makapag-aral ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa mga kapatid namin, kasama sa Touching Lives at maging ang mga ibang kapatiran na nasa iba't ibang lugar, ng iba't ibang panig ng mundo upang amin po silang makasama sa pag-aaral na ito at matuto rin sa kagandahan ng iyong salita. Pagpalain mo kami at gabayan, Panginoon. Amin po pinatagubilin sa iyong lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan, so, magandang gabi po, Ate Josie Cabanillas at Sister Babes Fontanillas, buhat sa Oriental Mindoro, sa Calapan City. Siyempre, kay Pastor Claude. Ayan, so tayo nga po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabi pong ito. Atin pong i-review ng konti ang naging talakayan kagabi ni Pastor Claude. Nagsimula po siya sa kabanatang 28. So, ang kabanata nga pong 28 ay naglalaman ng mga babala laban sa pagmamataas at kamangmangan ng mga pinuno at mga tao ng Jerusalem. So, ito po yung sitwasyon kung saan o kung kailan ang mga tao, mga Israelita sa Jerusalem at sa Samaria, sa Ephraim, yung binabanggit na lugar na Ephraim, ay nagsamantala sa kanilang mga responsibilidad o sa kanilang otoridad. Hindi nila ginampanan ng maayos ang kanilang trabaho, ang kanilang gawain. Sa halip sila'y nagpakasasa sa kanilang kapangyarihan. At ang naging resulta nito, napabayaan nila ang kanilang gawain bilang hari, bilang pari o mga saserdote. At ang iba doon ay mga propeta rin na nagpabaya. Kaya ang naging resulta, napabayaan nila at naging kaawa-awa ang mga tao. Sa pagdating ng huling panahon, sila ay paparusahan ng Panginoon. So napakaraming simbolismo na binabanggit ito sa kabanatang 28, particularly yung binabanggit doon na parang mga lasing na susuray-suray. So natalakay natin to sa buong kabanata na ito kung anong ibig sabihin ng pagiging lasing o pagiging pasuray-suray ng mga tao na ito o nitong mga pinuno na ito. Hindi ang isang bagay na binabanggit dito ay posibleng hindi literal na lasing sa alak o posible rin namang literal kasi sa konsepto, sa kultura ng mga Israelita, ang alak o pag-inom ng alak ay bahagi ng kanilang gawain sa pang-araw-araw at ito ang pinakatubig nila sa kanilang gawain. Pwede rin namang ito'y tumutukoy sa kanilang sistema ng pamumuhay o pamamahala na wala sila sa eksaktong kaisipan ng kanilang responsibilidad, na tila sila'y mga lasing na hindi nauunawaan ng mga sinasabi sa kanila, ang mga instruction ng Diyos at ang kaya hindi nila nagagawa ang kanilang mga tungkulin. So, sa literal na sitwasyon natin ngayon, siguro pag may nakita tayong lasing, alam natin na sila'y pasuray-suray, wala silang ginagawa, hindi nila alam kung anong ginagawa nila at ang katwiran nga nila ay wala sila sa sariling katinuan. So, posibleng yung yung description na iyon ng isang taong lasing, ito yung sitwasyon ng mga namumuno doon sa Israel during that time, na wala sila sa sarili nilang katinuan dahil sila ay nagugumong doon sa kanilang kapangyarihan, doon sa power at otoridad na mayroon sila. Masyado silang naging mapagmataas, hindi nila nakita yung kaayusan ng
sistema na pinagagawa sa kanila ni Yahweh. Kaya ang resulta, napabayaan nila ang kanilang tungkulin at nahirapan ang mga mamamayan sa Israel. Bandang huli, sila ay pinarusahan ng Diyos. Kaya ang isang nangyari dito, yung mga tao ay natutong sumamba sa mga Diyos-Diyosan at nahumaling doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi walang gumagabay sa kanila at walang nagtuturo sa kanila. Dahilan, sumusukat din ito sa kanilang kamangmangan at pagiging pabaya sa kanilang mga tungkulin. Ang mga mamamayan ng Israel ay naghihirap, kaya sila mismo ay isusumpa ni Yahweh at parurusahan sa kanilang kapayapaan. Sa huli, gaya ng ibang propesiya, hahantong sa paghatol at isang tawag na magtiwala sa karunungan at lakas ng Diyos. So makikita natin dito, nagkamali yung mga pinuno ng Israel, napabayaan ang mga tao, nagkasala ang mga tao, kaya silang lahat ay parurusahan ng Diyos. Pero alam na nating lahat na sa dulo ng parusa ng Diyos, meron laging restoration at mayroong pagtatama. Ayan po ating tutungayan sa kabanatang ito. Magandang gabi kay Tess, salamat sa pagsama. Ang aking kaibigan si Pastor Dan, buhat sa Antipolo City. Ayan, salamat Pastor sa pagsama, napadaan ka sa aming talakayan. Okay, ang kabanatang ito ay panimula ng isang malaking seksyon na binubuo ng 8 kabanata, ang chapters 28 to 35, na karamihan ay tumutukoy sa timog na bahagi ng kaharian ng Juda o yung Israel. Ang pinakasentro nitong seksyon na ito, nung itong 8 kabanata na chapters 28 and 35, ay mga talakayan, mga propesiya hinggil sa mga pagkakamali, sa mga pagkakasala, pagmamalabis, at sa pagpaparusa ng Diyos sa mga Israelita doon sa timog na bahagi yung Israel. Na dito sa kabanata na ito, makikita natin lagi yung pangalang Ephraim. Ang Ephraim ay isang lipi na nagmula sa anak ni Jose, ni Joseph. At ito ay isang kilala o sikat na nalipi o tribo doon sa bayan ng Israel. At syempre, indirectly, gagamitin din yung o pinapatukuyan din yung lungsod ng Samaria na siyang sentro o kapitolyo ng bansang Israel. Yan. Okay, sa bandang huli, magkakaroon lang ito ng kaunting comparison doon sa lungsod ng Jerusalem o yung Juda o yung sa hilagang bahagi. Sa konteksto, ang kabanatang ito ay bahagi ng mas malaking bahagi ng aklat na naglalaman ng mga mensahe ng paghatol laban sa Israel at Juda dahil sa kanilang pagsuway at kawalan ng katapatan. Gayunpaman, nakapaloob sa mga mensaheng ito ang paghatol at mga pangako ng pagpapanumbalik at pagpapanibago. Ito nga yung ating laging nakikita sa mga sistemang ginawa ng Diyos, merong pagpaparusa at paghatol o judgment doon sa mga Israelita. Pero sa dulo nito, laging nandoon yung revival and restoration. At ang resulta nga nito, yung pagkakaroon ng remnants of Israel o yung mga ilang tao na matitira at na siyang makakasama doon sa millennial kingdom. Nakapaloob sa mga mensahe ng mga kabanatang ito ang paghatol ng mga pangako at pagpapanumbalik o pagpapanibago. At ang mga talatang ito ay isa sa gayong pangako, naglalaman ng mga ganoong pangako. Ito ay nagsisilbing paalala na kahit sa gitna ng paghatol, ang sukdulang hangarin ng Diyos ay ibalik ang kaniyang mga tao sa kaniyang sarili at pagpalain ng kaniyang presensya at pabor. Hindi natural na intensyon ng Diyos na sirain or pabagsakin o ubusin ang kaniyang lahi. Kumbaga pinapangaralan niya lang, tinuturuan niya lang ang kaniyang lahi. Kaya sapagkat sa pagtuturo, alam nating lahat, chiseling, pruning, may masakit na sitwasyon na tayong mararanasan dahil tayo tinuturuan. Kaya ang resulta naman ito, yung mga susunod na lahi ay matututo na. Kung ating maalala, doon sa wilderness, yung mga orihinal na Israelita na lumabas sa Ehipto, wala ni isa man sa kanila na nakarating doon sa lupang Kanaan, maliban kay Joshua at yung mga ilang tao lang. The rest of the citizens, mga Israelita ay nangamatay. Ang nakatawid dyan sa lupang pangako ay mga apo
o mga anak na lamang nitong mga tao na to. At ito ay binanggit doon sa mga talata sa bahaging iyon na talagang uubusin ni Yahweh ang lahi dahilan sa katigasan ng ulo nila. So, laging mayroong itinitira ang Diyos sa kanyang lahi para sa sitwasyon din natin ngayon sa kasalukuyan. Ano po? Siguro sa church natin pwede natin dalhin ang ganitong sitwasyon May mga mawawalang tao sa church, may aalis, may lilipat, may mag-rebelde na mga natural na sitwasyon yan. Pero merong iniiwan na siyang pagmumulan ng paglago ng simbahan. Yan, kung wala man tao yung pastor, nandun pa rin at naiiwanan pa rin. Ano, yan. Okay. Ang kabanatang ito rin ay nagsisilbing mahigpit na paalala ng mga epekto ng espiritual na kasiyahan at pagsuway. Gayunpaman, sa loob ng babala at nalalapit na paghuhukom, masusumpungan natin ang pag-asa na ipinangakong panulukang bato. So isang sentro ng talakayan, isang tema sa talakayan sa kabanatang ito, yung panulukang bato or cornerstone na tumutukoy sa Panginoong Hesus na itatatag or i-install ng Diyos para maging sandigan at kapitan ng mga tao. Ito nga, doon sa Millennial Kingdom, siya ang direktang mangunguna. Siya ang magsisilbing pundasyon nating lahat. Sa paglalayag natin sa ating buhay, naway ating alalahanin na ang tunay na karunungan at pangunawa ay nagmumula lamang sa Diyos. Huwag na nating hayaan na matulad tayo doon sa mga sitwasyon ng mga Israelita na nagtiwala sa sariling kakayahan, sa sariling kagalingan, kinalimutan ang Diyos. Magandang gabi, Sister Jane. Salamat sa pagsama uli sa ating talakayan. Ang mga common na paksa sa kabanatang ito, merong siyam na paksa na pinakatema sa lahat ng ito. Ang una, yung woe to Ephraim or sa aba ng Ephraim. Ito'y tumutukoy sa mga talatang 1 hanggang 4 na naglalarawan ng pagmamataas at pagbagsak ng Ephraim na sinasagisag ng isang kumukupas na bulaklak. Binabanggit dito na makakaranas sila ng mga kaabalahan at mga panaghoy. Nabanggit ito ni Pastor Claude kagabi, yung tema ng salitang panaghoy. Mararanasan ng mga taga-Ephraim o ng mga taga-Israel yung kasakitan, kabigatan ng kanilang sitwasyon. At dahil dito sila ay tataghoy, sila ay magmumo, no? Mahihirapan sila dahil sa nalalapit na paghuhukom. Ang mga mangyayaring kaabalahan at panaghoy sa kanila ay nagpapakita ng resulta o kahihinatnan ng pagmamataas at pagpapalayaw. Yung maling pagtingin sa otoridad na mayroon sila, maling pagtanaw o pagdala ng kapangyarihan na mayroon sila. Kung ating maalala, particularly doon sa chapter 23, yung paghatol na ginawa ng Diyos sa Tiro at sa Sidon. Ang Tiro ay napakayamang bayan, syudad, pero masyadong naging mapagmalaki at mayabang dahilan sa kanilang kayamanan, kapangyarihan at impluensya. Magandang gabi, Sister Irene. Salamat sa pagsama uli. Yan. Bukod doon sa sitwasyon sa aba o sa panaghoy kaabalahan ng Ephraim, tinatalakay din sa kabanatang ito ang lakas at kagandahan ng Panginoon. Sa talatang 5 hanggang 6, ang Panginoon ay nilarawan bilang isang korona ng kaluwalhatian o yung tinatawag nating diadem. Nagpapakita ng kagandahan para sa labi ng kaniyang mga tao. At yung salitang Hebreo na ateret o kaya ay korona, tumutukoy ito sa kaluwalhatian at kagandahan ng Diyos. And then, yung paghuhukom sa mga lasenggo, ang mga sumunod na talakayan na talata ay tumutukoy sa judgment of the drunkards. Yung mga propeta, yung mga hari na walang ginawa sa kundi uminom ng alak, masyado nilang na-enjoy ang kanilang pamumuhay. Kaya napabayaan nga ang kanilang tungkulin. At sabi dito, kung ito may literal, ay naging lasenggo sila. Ayan, so wala silang inintindi. At ang terminong Hebreo para sa salitang susuray-suray ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng direksyon kapwa sa pisikal at espiritual dahil sa pagkalasing. Ayan, sana wala sa atin ditong naglalasing at nagkakaroon ng kilos na pasuray-suray. Alam ko si Pastor Dan, hindi yan naglalasing napakabait na pastor po niyan. Ayan. And then sumunod, ang pangangailangan para sa pagtuturo
Well, alam nating lahat ang pangangailangan ng bawat isa na turuan. Ang lahat ng miyembro, lahat ng mananampalataya sa church, bagamat sila'y ligtas na, tayo'y ligtas na, kailangan pa rin nating matuto upang lalong lumawak ang ating kaalaman sa Diyos, upang tayo lalong makapaglingkod sa Kanya. Kaya nga meron tayong ganitong daily devotion at ngayon ay live. So dahil ang ating layunin sa iglesia na ito ay patuloy na makapagturo at mapalalim ang bawat isa sa salita at pagkakilala sa Panginoong Diyos. Ayan. Okay. May binabanggit din ditong mauutal-utal na mga labi. Well, ito ay description ng isang taong lasing na wala sa katinuan, wala sa tamang sitwasyon ng pamamaraan. Pwedeng ang kanyang utak ay natabunan ng iba't ibang pag-iisip, kaya ganoon siyang magsalita. Again, ito po ay posibleng hindi literal na nangyayari, posibleng ito ay description ng sistema ng pamamahala o paghusga ng mga pinuno ng Ephraim o ng Israel. And then, binanggit din ang tipan ng kamatayan na nagpapahayag ng pag-akusa sa mga pinuno ng Jerusalem ng pakikipagtipan sa kamatayan. Definitely, ito yung resulta ng kanilang pagtalikod sa Diyos. And then, ang isa sa pinakamaganda, magandang gabi, Christine. Salamat sa pagsama. Ang isang pinakamagandang tema na tinatalakay sa kabanatang ito, yung pagtatatag ng batong panulukan sa Sayon. Ito ay pinakilala sa talatang 16, kung saan ang propesiya ng batong panulok ay tumutukoy sa isang pundasyong inilatag ng Diyos. Ang terminong Hebreo para sa panulok na bato ay pina, na sumasagisag sa katatagan at pagiging maaasahan na nagtuturo sa Mesiyas bilang sukdulang pundasyon ng pananampalataya. So tatalakayin natin ng detalyado yan sa loob ng kabanata na ito. Pangwalo, yung tema ng katarungan at katuwiran ng Diyos. Ito'y naglalarawan sa katarungan ng Diyos bilang isang panukat na linya at katuwiran bilang isang tuwid na linya. Yung salitang mispat na tumutukoy sa katarungan at katuwiran ay nagpapakita ng sistema at pamamaraan ng Diyos na dapat nasundin ng mga mananampalataya at ng mga propeta. Kaya lang bumagsak yung mga saserdote at hari ng kapanahonan. Kung ating maaalala, sa Israel, I think kung ako nagkakamali, may 19 na hari ba na itatag doon o tumayo. Wala ni isa man sa kanila na naging kalugod-lugod kay Yahweh. Lahat ay sumamba sa Diyos-Diyosan, lahat ay naghimagsik. Kaya talaga namang grabe ang sama ng loob sa kanila ng Diyos. Ayan. And finally, tinalakay ang parabola ng magsasaka o yung agrikultura. Sa huling bahagi ng kabanata ay gumamit ng mga imaheng pang-agrikultura upang ilarawan ang karunungan at layunin ng Diyos sa kaniyang mga aksyon. Ang salitang Hebreo para sa pagtuturo ay muzar, na tinalakay sa talatang 26 at nagbibigay diin sa kahalagahan ng banal na patnubay sa pag-unawa ng mga daan sa Diyos. So ang lahat ng detalye na yan o overview ay tatalakayin natin ng detalyado pag pumasok tayo sa iba't ibang talata ng kabanatang ito. Yan, napakasarap pag-aralan at napakalawak ng itinuturo nito. Sumasakop ang kabanatang ito sa kabutihan ng Diyos at sa kaniyang parehas na paghusga sa mga taong tumatalikod sa Kanya. At tinuturo din dito yung naging pagwawalang bahala ng mga Israelita. Kaya sila ay pinarusahan ng Diyos. Pero gagaya ng binabanggit natin dati, ay tinatalakay dito rin ang restoration na ibinibigay ng Diyos sa kanilang mga tao o sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Hindi hahayaan ng Diyos na sila ay mapahamak o maubos ang lahi. Okay, may 3 uri ng tao na tinatalakay o binabanggit sa kabanatang ito. Ang una yung Ephraim na sumisimbolo sa bayan ng Israel o doon sa timog bahagi. Ang Ephraim ay kadalasang ginagamit upang tukuyin ang hilagang kaharian ng Israel na pinangalan sa isa sa mga tribo na nagmula kay Joseph. Kung ating maalala, bago mamatay si
si Jacob, binasbasan niya yung dalawang anak ni Joseph, si Manase at saka si Ephraim, at kinonsider ito na legal na kasama doon sa mga tribo, doon sa 12 tribes of Israel. Yan, ngayon dito sa pagtalakay natin dito, yung tribo ng Ephraim ay isang maunlad na bayan at kalimitan ay ginagamit na representative o representation ng bansang Israel. Yan. Yung Samaria, bagamat hindi ito tahasang pinangalanan sa kabanatang ito, indirectly, ang lahat ng tinutukoy sa kabanatang ito ay tumutukoy sa Samaria, na kapitolyo ng bansang Israel. Naandun ang sentro, naandun ang pinaka, siguro, opisina o sentro ng pamamahala sa bayang Israel. At naandun ang kaniyang mga propeta, ang mga hari, at ang mga saserdote. Ayan. Magandang gabi, Tess. Salamat sa pagsama sa ating pag-aaral. At syempre, yung Jerusalem na sentrong lungsod naman sa bayan ng Juda o sa hilagang bahagi. Ayan. Ayan naman, ang Jerusalem naman, diyan matatagpuan yung templo ng Diyos at sentrong pagsamba ng pagpupuri. Tinatawag ding City of David, yung Jerusalem. Sa kasalukuyang panahon, yung sentrong Jerusalem, ito yung sentro ng Israel o yung part ng Juda, no? Sa pagpasok ng bagong tipan, yung Juda ay naging probinsya lamang ng Roman Empire na kung tawagin ay Judea. Pero sa kasalukuyang panahon, ito ay kapitolyo pa rin ng Israel. Actually, pinag-aagawan ng lugar na ito ng Palestine at saka ng Israel. Ang parehong bansa na to ay nagkiklaim ng pagiging kapitolyo ng dalawang bansa na ito. Ayan. Okay, so talakayin natin ng iba't ibang application ng kabanatang ito sa iba't ibang bahagi ng Biblia. Merong 3 talata na related sa kabuuan ng chapter 28. Ang una, mababasa natin sa unang Pedro chapter 2 verses 6 to 7. Tinutukoy ng talatang ito ang Isaiah chapter 28 verse 16 na nagpapatunay kay Kristo bilang batong panulukan at pundasyon ng ating pananampalataya. Ang sinasabi sa unang Pedro chapter 2 verse 6 to 7, sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa Zion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa kaniya. Sa verse 7, kaya nga mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa kanya, ngunit sa mga hindi sumasampalataya natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Magandang gabi kay kapatid Geraldine Lasap at syempre kay Brother Edgar Tagig. Sa Mateo chapter 7 verse 24 to 27, yung cornerstone o yung pundasyon ay ginamit na simbolismo. Kung ating maalala, doon sa chapter 7 ng Mateo 24 to 27, pinagkumpara doon yung dalawang uri ng pundasyon, yung buhangin at bato, malapad na bato. At pag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Panginoon at inilalapat mo ito sa iyong buhay, ang iyong pundasyon ay tila bato na matibay. Pag umulan ng malakas at bumaha, hindi madadala. Mananatili ka doon. So ito yung pundasyon na tumutukoy sa salita ng Diyos. Ito yung pundasyon na itinuturo dito related do sa tinatawag na cornerstone, which is ang Panginoong Hesus. Samantalang yung kabisang uri ng pundasyon yung buhangin. Alam naman natin yung buhangin. Siguro ang iba sa atin ay gumagawa ng mga kastilyo o yung mga bahay-bahayan sa dagat. At pag umakyat yung alon, wala na agad yung ginawa nating napakagandang larawan doon o mga istruktura. Ayan. So, ang pundasyon na dapat na magkaroon tayong lahat ay ang salita ng Panginoon o ang Panginoong Hesus mismo. Ayan. At panghuli, yung Kawikaan chapter 3 verses 5 and 6. Hinihikayat nito ang pagtitiwala sa Panginoon sa halip na umasa sa ating sariling pangunawa, na umaayon sa tawag sa pagpapakumbaba
sa Isaiah. Sabi doon sa verse 5 and 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Okay, so ang kabanatang 28 ay tumutukoy sa pangkalahatang sitwasyon ng Ephraim o ng bansang Israel, na kung saan ang mga tagapanguna ay nagmalabis sa kanilang tungkulin. Sila ay nagumon sa mga maling sistema ng pamumuhay, ng pamamahala, yung mali ang application nila ng authority o ng kapangyarihan. Kaya nangyari, hindi nila nagampanan ng kanilang trabaho at napabayaan nila ito, pati mga tao tuloy ay nahirapan at nadala doon sa sitwasyon ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan. So talakayin natin isa-isa ang mga talata. Sa talatang isa, ang sabi dito, kawawa ang Israel sapagkat naglalaho na ang kanyang karangalan. Parang kumukupas na kagandahan ng bulaklak sa ulo ng mga lasenggong pinuno. May pabango nga sila sa ulo, ngunit animoy patay na nakahiga dahil sa kalasingan. Who took the crown of pride to the drunkards of Ephraim, whose glorious beauty is fading flower, which are on the head of the fat valleys of them that are overcome with wine. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng pagbagsak ng bayan ng Ephraim, bunga ng kanilang maling pag-uugali at pagtingin kay Yahweh. Ang korona ng karangalan na binabanggit sa King James o karangalan naman sa karangalan lamang ang ginamit sa Magandang Balita, Biblia. Sa King James ginamit yung korona ng karangalan, yung diadem, ay nagpapahiwatig ng mapagmataas na ugali. Subalit sa huli ay kukupas at malalanta na tulad ng isang bulaklak. Mawawala o maglalaho ang karangalan nito. So, ang ipinapakita ng talatang ito, yung kapangyarihan, yung kasikatan at karangalan ng Israel, na talaga namang ginawa ng Diyos na napakaganda nila, kaakit-akit. Lahat ng mga bayan sa paligid ay natatakot sa kanila at natutuwa dahil sa kanilang kaningningan. Kasi nga sila ay pinili ng Diyos. Kaya lang, lagay na binabanggit natin kanina pa, nasobrahan sila sa pagtingin sa kanilang kapangyarihan, naging mataas. Kaya ang bandang huli, binabanggit dito yung sila ay parang kumukupas na kagandahan ng bulaklak sa ulo ng lasenggong pinuno. Alam naman natin yung bulaklak, after 2 to 3 days, malalanta na yan eh. Kahit yan ilagay mo sa mga tubig, mamamatay at mamamatay pa rin yan kasi wala iyang ugat. Ayan. So, ganon. Ang sinisimbolo nito, yung karangalan ng Israel ay maglalaho, tatanggalin ng Diyos. So ano ang practical na application nito sa ating buhay? Kapatid ko, ikaw ay sikat na sikat ngayon, kung ikaw ay matalino, kung mayroon kang karangalan, tapos ikaw ay nagmamalabis, nagmamayabang, baka dumating ka na lang sa isang araw, magising ka na lang na wala na ang iyong kasikatan. Kung ikay mayaman, tapos nagiging napakamata pobre mo o gumagawa ka ng mali, nagmamaliit ka ng mga tao, baka dumating ang isang araw na wala na ang iyong kayamanan. Kaya mag-ingat, manatili tayo dun sa tamang sistema ng buhay, tamang pamamaraan kung saan ang sinusunod natin ay ang pamamaraan ng Diyos. Ayan. Yun ang tinutukoy ng talatang isa, na mawawala ang kanilang karangalan at sila ay mamumuhay ng isang ordinaryong tao na babagsak dahil sa kanilang kamangmangan o kahangalan. Yung doon sa panimula ng aklat ng Kawikaan, tinalakay natin din yung salitang mga hangal o mga mangmang. Ito yung mga taong nag-aakala na marunong sila at magagaling. Pero sa totoo lang, wala naman silang alam kasi hindi nila totally nauunawaan ang Diyos. At sa aklat ng Mateo, yung mga taong nag-aakala na sila'y mananampalataya at papasok sa langit at gumagawa ng mga bagay-bagay na akala nila'y nakakalugod sa Diyos, at totoo lang sila ay mga hangal.
Nakakalungkot sa ating kapanahunan ngayon, maraming mga tao nag-aakala na sila ay magagaling, sila ay kalugod-lugod sa Diyos, pero sa totoo lang ay pawang kahangalan ang kanilang ginagawa. Hindi nila nauunawaan ang totoong mensahe ng Panginoon at totoong nilalaman ng Biblia. Kaya na, mga kapatid, mga kaibigan, napaka-importante na patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos ng Biblia upang maunawaan natin ang nilalaman nito at ang talagang naisin at disenyo ng Diyos sa ating mga buhay. Ang tunay na karunungan ay nagmumula lamang sa Diyos. Sabi nga doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung tayo ay nagmamalaking marunong, magaling, matalino, ay tapos malayo tayo sa Panginoon, nako, mag-ingat po tayo. Tanggalin na po natin yan. Doon lang tayo kumawak sa katalino na nagmumula sa Panginoon. Ako po ay namuhay sa ganyang uri ng karunungan for so many years. Nandiyan si Tess, kilala niya na ako. Yung kayabangan, pagiging mapagmalaki, hindi na ako naniniwala sa Diyos. Yun po yung buhay ko noon. Pero sa biyaya at gabay ng Panginoon, dinala niya kami sa isang maayos na lugar hanggang sa makilala ko siya, ng pamilya ko. At ito, sa ngayon ay naglilingkod at nagtuturo ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, wag na nating panghawakan yung sariling karunungan at sariling kagalingan. Kasi ay walang magagawa ito. Darating ang panahon kagaya ng Ephraim, ang karangalan na mayroon tayo ay magiging kagaya ng isang bulaklak sa ating ulo. Bakit sa ulo nilagay? Kasi nga kataasan. Magiging katulad ito ng bulaklak na pagkaraan ng ilang panahon, ilang araw ay malalanta. At sasadsad tayo doon sa sitwasyon na wala tayong maipagmamalaki. Dahil tayong lahat ay mga hangal. Ayan po. So wag nating hayaan na bumagsak tayo doon. Manumbalik tayo sa Panginoon. Sa talatang 2, sinasabi dito, narito may inihanda na ang Panginoon, isang taong malakas at makapangyarihan. Sinlakas ito ng isang mapaminsalang bagyo, taglay ang malakas na hangin, ulan at rumaragasang baha upang palubugin ang buong lupa. Behold, the Lord has a mighty and strong one, which is a tempest of hail and a destroying storm, as a flood of mighty waters overflowing, shall cast down to the earth with the hand. Ang talatang ito ay naglalaman ng propesiya laban sa Ephraim or Israel. Ipinapakita sa talatang ito na ang Panginoon ay gagamit ng malakas na puwersa tulad ng mapangwasak na bagyo ng yelo o baha, hailstorm or flood, upang ibagsak ang pagmamataas ng bayan ng Ephraim o ang hilagang kaharian ng Israel. Magandang gabi, Kevin. Salamat at napadaan ka sa aming talakayan. Yan. Ipinapakita dito ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos na magparusa sa mga mapagmataas na bayan ng Israel, kasama ang kanilang mga irresponsableng pinuno at pari. Ang mga tagapanguna o mga pari na tinutukoy ay maaaring kahalintulad ng binabanggit ni Propeta Hosea sa chapter 4 verse 6 ng Hosea. May sinasabi siya doon na papahamak ang ating bayan dahilan sa inyong kakulangan ng pagtuturo. Yan. So isa ito sa sitwasyon na nagagalit ang Diyos sa mga tagapanguna ng Israel dahil sa hindi tinuturo yung tamang pamamaraan. At probably ito rin yung binabanggit doon sa Hosea. Si Hosea ay isang propeta na inutusan ng Diyos na magpakasal sa isang prostitute para ilarawan ang pagmamahal ng Diyos doon sa Israel na tinukoy bilang isang patutot or prostitute kasi sila ay nangalunya. Magandang gabi, Sister Ana. Salamat sa iyong pagsama. Ang pagpaparusang gagawin ay katumbas ng pagbagsak ng mga yelo sa lupa at kasunod ng malakas na baha na siguradong wawasak sa buong bayan at magdudulot ng kamatayan. Matatandaan ang mga hari ng Israel ay pawang hindi sumunod kay Yahweh, nagmalaki at pawang sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng ibang bayan. Kaya sila'y pinarusahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapabihag sa Assyria.
Well, yung isang sitwasyon ng pagkabihag sa kanila sa Assyria. Tapos kaya lang yung hailstorm, ito'y literal na binamagit sa aklat ng pahayag na isa sa mangyayaring kaparusahan sa panahon ng Great Tribulation. Ang hailstorm, ito'y hindi ko alam kung kapareho ng nangyayari ngayon. May mga ice cubes na pumapatak sa lupa bilang ulan. I just remember, noong 2006, nandun ako sa Qatar, naranasan kong, nakawitness ako ng pag-ulan ng yelo. Maliliit na cubes ng yelo na parang kasing lalaki ng hinlalaki ng paa. Ganon, mga cubes ng yelo na bumabagsak na parang mabubutas ang bubong. Pag lumabas ka, baka mabukulan kapag tinamaan ka ng ganong ulan. So kung ganon kaliliit, ang yelo na babagsak sa sinana binabanggit dito, pwedeng hindi masyadong masakit. Pero posibleng mas malalaki pa doon ang tipak ng yelo na babagsak sa kapanahunan ito. Sa pagsusuri ng talatang ito, makakatulong na unawain ang kalalagayan ng bayan ng Israel at ng mga tao. Sila'y naging kampante at mayabang. Ito yung binabanggit ni Pastor kagabi, ni Pastor Claude, yung complacency, kampante, mayabang. Nagtitiwala sa kanilang sariling lakas at pakikipag-alyansa sa mga dayuhang bansa sa halip na umasa sa Diyos. Sa halip na humingi ng biyaya at ng karunungan at pag-asa sa Diyos, nakikipagkampihan sila sa iba't ibang bansa na karaniwan na wala naman ibang bansa doon kung hindi mga hintil na kung saan sila nakikipag-alyansa. Ito ay karaniwang sitwasyon sa ating kapanahunan ngayon. Tayong mga mananampalataya, kalimitan ay umaasa doon sa mga ibang lahi o sa ibang pamamaraan maliban sa Diyos. Bakit hindi tayo totaling umasa sa Panginoong Diyos? Well, siguro ang hirap, kasi parang pagdating sa usapin ng pananampalataya, parang karamihan ng tao hirap na panghawakan. Para bang walang tiwala sa Diyos. Ano nakakalungkot yung ganoong sitwasyon. Kung atin lamang mararanasan at mararamdaman talaga sa buhay natin kung paanong magkaloob ang Diyos, wala na tayong ibang gagawin pa. Aasahan natin siya. Siya na lang ang ating aasahin. Alam niyo mga kapatid, ranas na ranas ko ang mga bagay po na ito. Kaya bilang pastor nyo, bilang patotoo, wag na tayong humanap ng ibang maaasahan maliban sa Diyos. Magandang gabi kay Ate Raquel Briones. Wow, salamat po sa pagsama, Ate Raquel. Mga kasama natin dati yan dito sa Yemilip sa Santo Tomas. Okay. Sa talatang ito, ang pagkilos ng Panginoon ay ihinalin tulad sa isang unos na nagmumungkahi ng isang banal na gawain at intervensyon ng Diyos na parehong hindi maiiwasan at magdudulot ng malawakang pinsala. Ang talatang ito ay nagsisilbing isang paalala na ang pagtitiwala na ibinibigay sa mga kakayahan o alyansa ng tao sa huling panahon o sa panahon ng paghatol ng Diyos ay walang saysay. Hindi natin kayang panghawakan o hindi tayo kayang hawakan nung lakas na nagmumula sa ibang tao. Wala naman niyang kakayahan. At ito'y nakita na natin doon sa kabanatang 13 hanggang 23 kung saan ang mga Israelita ay umasa sa Ehipto, umasa sa Ethiopia at sa iba't ibang bayan. Pero bandang huli, yung mismong inaasahan nila ay pinabagsak ng Diyos. So sa ating kapanahonan ngayon mga kapatid, focus tayo sa Panginoong Hesus, sa Panginoong Diyos lamang. Doon lang tayo makakaasa at siya lang ang sigurado makakapagbigay ngayon sa atin ng tunay na pag-asa at katibayan. Kaya nga yung simbolismo ng cornerstone na matatalakay natin sa mga susunod na talata, ito yung Panginoong Hesus at sa Kanya lamang tayo makakaasa sa lahat ng ating pangangailangan. Kung tayo namumroblema, kung tayo may kabigatan, dalhin natin sa Kanya at siya magbibigay sa atin ng solusyon sa lahat ng bagay. Kapag ipinatupad ng Diyos ang napakatinding puwersa ng banal na paghatol, ang tunay na seguridad ay nakasalalay lamang sa pagsunod at pagtitiwala sa soberanya ng Diyos. Walang sino man ang makakapangyari sa Diyos. Walang sino man ang makakapigil sa gustong gawin ng Diyos. Parusahan man niya, patayin man niya, ubusin niya lahat ng lahi, kaya niyang gawin. Kaya dapat sa Panginoon lang tayo umasa. Okay, sa King James, nagsisimula ang talata sa salitang behold. No, yung salitang behold, na malimit kung ginagamit ay nagbibigay ng pagdidiin para sa isang kapahayagan o instruction.
Ginagamit ang salitang ito upang umakit sa atensyon ng mambabasa sa isang bagay na mahalaga at makabuluhan. Behold, parang sinasabi na magbukas ka ng isip mo, mag-focus ka, at dito ka lamang tumingin. Sa kasong ito, binibigyan diin ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon na magpadala ng parusa laban sa mga tao, partikular sa mga Israelita na hindi sumunod sa kanyang mga kautusan sa kabila ng kanyang pagtangkilik sa kanila. Ang mga imaheng ipinakita sa talatang ito ay makapangyarihan at matingkad na inihahalin tulad ang Panginoon sa isang makapangyarihan at malakas na puwersa. Ang puwersang ito ay inihahambing sa isang bagyo ng yelo o granizo, sa isang nagwawasak na bagyo at isang baha ng malalakas na tubig na umaapaw. Ang mga paghahambing na ito ay binibigyang diin ang napakalaki at hindi mapipigilang kalikasan ng paghatol ng Panginoon. So ito yung binabanggit kanina, yung salitang granizo, ito yung hailstorm, ito yung yelo na babagsak. Ang mga paghahambing na ito ay binibigyang diin ang napakalaki at hindi mapipigilang kalikasan ng paghatol ng Panginoon. Ito ay naghahatid ng isang pakiramdam ng kapangyarihan at mapanirang puwersa na itinatampok ang laki ng pagkilos ng Diyos bilang tugon sa kasalanan at pagsuway ng mga tao. Magandang gabi, Pastor Rene. Salamat at napadaan ka. Ang imahe ng granizo, bagyo at tubig ay bumabaha ay sumasagisag din sa mabilis at malanghumpay na kalikasan ng paghatol ng Diyos. Yan. Ang mga natural na elementong ito ay lampas sa kontrol ng tao at maaaring magdulot ng malawakang pagkawasak. Sa katulad na paraan, kapag kumilos ang Panginoon, ang kaniyang paghatol ay magiging mabilis at hindi mapipigilan. At ito ay magdadala ng malalim na kahihinatnan. Ito ay nagsisilbing babala sa mga tao na magsisi at manumbalik sa Panginoon bago pa maging huli ang lahat. Ayan. Again, yung pag-ulan ng granizo o yung hailstorm, yung bagyo, yung tubig, ito'y simbolismo na binibigay dito na tumutukoy sa kaparusahan na ibibigay ng Diyos sa mundo. Well, kung ito man ay literal na nangyari sa panahon ng Israel o doon sa huling panahon, sa Great Tribulation, ang tinutukoy lang nito ay kaparusahan na ibapataw ng Diyos sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Kaya tayo ay mag-isip-isip sa panahon natin ngayon. Alam na natin ang tama, napakarami na natin narinig, napakarami na nating nabasa. Huwag na tayong mag-atubili pa para maranasan natin ang kapayapaan, hindi lang sa buhay na ito, kung hindi doon sa buhay na walang hanggan. Ang imahe ng makapangyarihan at malakas sa talatang ito ay maaari ding bigyang kahulugan bilang foreshadowing o imahe ng Panginoong Hesus na madalas na inilarawan bilang isang makapangyarihan at makapangyarihang figura sa bagong tipan. Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang Panginoong Hesus ay babalik balang araw upang hatulan ang mundo ng may katuwiran at katotohanan. Sa makatuwid, ang talatang ito ay nagsisilbing isang paalala ng sukdulang otoridad at soberanya ng Diyos. Gayon din ang panawagan na pakinggan ang kanyang babala at bumaling sa kanya sa pagsisisi. Ang sitwasyong ito ng pagpaparusa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay mangyayari sa panahon ng matinding kapighatian o Great Tribulation. Ito yung mararanasan nating lahat kung tayo hindi mananampalataya sa Panginoong Diyos, kung hindi tayo susunod sa kanyang mga tagubilin sa atin, sa Biblia at sa mga tinuturo sa ating mga iglesia. Napaka-importante ng totoong pananampalataya. Yung pagpunta mo sa simbahan, yung pagbabasa mo ng Bible o nagdadasal ka o nananalangin, kapatid, baliwala yan kung wala yung tunay na pananampalataya. Again, ikokot ko lang Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Marami doon nagsasabi na sila'y nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mabubuting bagay para sa Panginoon, pero
wala sila ng pundasyon ng totoong pananampalataya. Kaya nung bandang huli sila ay pinalayas ng Panginoon dahil hindi nila sila kilala. Kapatid, kilala mo ang Panginoon, pero ang tanong, kilala ka ba niya? Ayan, so, kayo na po yung sumagot. At ito yung pagkakataon para i-reassess natin, i-re-evaluate natin ang ating mga buhay sa harapan ng Panginoong Diyos. Ano bang pananampalataya ang mayroon tayo? Yan. So atin pong alamin at ating unawain ang mga bagay na ito sa ating buhay bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya. Ang lahat ng ating ginagawang ito, pag-aaral, pagsimba, pag-awit, pagsama sa gawaing pagmimisyon, minsan mababaliwala lahat po yan pagka wala tayo ng pundasyon. Pag hindi tayo nakadugtong doon sa batong panulukan o doon sa Panginoong Hesus mismo. Well, unahan ko na po, yung simbolismo ng cornerstone, ito yung pundasyon ng bahay. Ito yung haligi. Ang lahat ng bahagi ng bahay ay doon nakadugtong. Pag mayroong isang bahagi ng bahay na hindi nakadugtong doon sa haligi o sa cornerstone, pwede itong bumagsak. At ganoon po tayo. Nakadugtong ba talaga tayo sa Panginoon? Kilala ba talaga tayo ng Panginoon? Meron ba talaga tayong kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan? Ayan, so hanggang doon po muna, pansamantala, Brother BJ, medyo nahuli ka sa iyong pagsama, but salamat pa rin po. Yan. Salamat sa pagsama. Ang Panginoon ay patuloy na nananawagan sa ating lahat. Ang misyon natin ay ibahagi ang Ebanghelyo sa lahat ng sulok ng mundo. Yung tatawag nating Great Commission. Pero, paano mo ibabahagi ang isang Ebanghelyo o yung kaligtasan kung ikaw mismo ay wala? Kaya i-check muna natin ang ating sarili. Lagi kong itinuturo at sinasabi yung salitang assessment. Let us always assess our faith. Totoo ba tayong mananampalataya? Totoo ba tayong may kasiguraduhan ng kaligtasan? Right there and then lamang natin magagawa ang ating mission. Baka minsan kaya tayo nabibigatan, kaya tayo nakakaranas ng mga depression or anxiety sa buhay natin dahil hindi sapat yung ating pananampalataya. Kapatid, alamin natin ang totoo. Nasaan ba talaga ang puso natin? Nasa ating pangangailangan. Sa isang devotion na, siguro sa mga susunod na araw, meron akong ginawang devotion, mahal mo ba talaga ang Panginoong Diyos? Mahal mo ba talaga ang Panginoong Hesus? O baka mahal mo lang siya dahil pinagpapala ka niya? Kaya minsan pagka hindi ka na nakaranas ng kaginhawahan, parang bagsak na ang iyong damdamin. Bagsak na, nagkakaroon ka na ng stress, anxiety o kung ano-ano pa. Kapatid, ang totoong Kristiyano, makaranas ka man ng problema at kabigatan dahil alam mong kasama mo ang Diyos, masaya pa rin ang buhay mo at mapayapa ka pa rin. Okay, so pansamantala, hanggang doon lang po muna ang ating talakayan sa gabi pong ito. Bukas ay itutuloy natin sa talatang 3 at talatang 4. Ayan, kasi medyo mahaba ito at 7:47 na medyo overtime tayo. So magpatuloy lang po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Magpatuloy po kayong sumama. Welcome na welcome po lahat ng gustong mag-join sa aming talakayan, live devotion. Daily po ito from 7 p.m. onwards. Atin pong tinatalakay ang aklat ng Isaiah at ngayon po ay nasa chapter 28 po tayo. At ito po tuloy-tuloy natin gagawin hanggang sa hindi bumabalik ang Panginoon. Hanggang sa kaya na gawin, hanggang sa kayang gampanan, hanggang sa may lakas, hanggang nakakapagsalita. Kung ako man ay hindi ko na kayang magsalita at magturo, definitely may ibibigay ang Panginoon. Nandiyan si Pastor Claude, nandiyan ang ibang kasama dito sa Touching Lives para makasama natin magturo ng ganitong aralin. Salamat mga kapatid sa inyong pagsama. Sa ating pagwawakas, tayo po ay dumulog at manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa gabi pong ito. Sa pagkakaloob mo ng oras na ito at kami po'y nakapagtalakay ng mga talata mo. Salamat dakilang Diyos. Ikaw po ang patuloy na gumabay sa aming lahat, lalo na po ang mga nakasama namin sa talakayan, ang nakapakinig. Nawa Panginoon ay maunawaan ng bawat isa at patuloy na lumalim ang pagkakilala at paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon, at makapagpatuloy ang gawain na ito sa mga susunod pa pong araw. Pinapagubaya po namin, tinatagubilin sa iyo ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po uli sa inyong lahat. Salamat Pastor Claude, Brother BJ, Sister Irene,
Sister Anna, Sister Geraldine, Pastor Dan, Sister Jane, Sister Babes, si Tess, at sa iba pa na baka nalampasan ko, si Ate Josie, si Tin kanina na andyan din, nakita ko rin siya. So salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo uli bukas. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon, sa Kanya lang ang kapurihan. Bye-bye po!